Kinumpirma ni Senate President Tito Soto na babalik na bilang chairman ng Blue Ribbon Committee si Senador Ping Lacson para mapabilis ang mga investigasyon sa mga katiwalian sa mga tanggapan ng gobyerno. Si Mean Corvera para sa balita. Sigurado nang mauupo muli si Senator Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee dahil na rin sa clamor ng mga kasamahang mambabatas. Sinabi ni Senate President Vicente Soto na nagbigay na ng commitment sa kanya si Lacson na muling hawakan ang komite. Sa pagbabalik ng sesyon sa November 10, muling i-anunsyo ang appointment ni Lacson matapos ang magbitiw nitong Oktubre. Ayon kay Soto, nakumbinsi ang mga kasamahan niya sa Senado na bumalik si Lacson dahil sa kabagalan ng investigasyon sa mga nangyaring katiwalian sa tanggapan ng gobyerno. Hindi lang anya anomalya sa flood control ang uungkatin ng Blue Ribbon Committee, kundi ang iba pang katiwalian sa mga ahensya ng gobyerno gaya ng nadiskubre nilang overpriced at mga ghost farm-to-market road projects. Senator Lacson was being led by the evidence. Kaya doon nagpupunta yung Blue Ribbon na hearing niya at yung mga pronouncements. Kasi yun yung nakikita papeles o nakikita ebidensya. Hindi, walang tinatarget na particular person or particular sector of government. Talagang doon lang napupunta eh. Diba? Ang pinagsimulan nyo, no, privilege speech nila. So, marami pang pupuntahan ito sapagkat ang huli namin pag-uusap itong issue ng flood control, ghost project sa flood control, ongoing na yan, di ba? Pagkatapos napakadami pang dapat tignan na nagiging problema natin sa gobyerno na mukhang medyo ganun din. Like for example, may mga issues sa Department of Agriculture. Mabuti na lang yung Committee on Agriculture, kumikilos na rin, ano? But then, yung mga farm-to-market roads. Yung mga agriculture issues, health, Department of Health, Department of Education. Ang daming ang dami pang mga dapat asikasuhin ng Blue Ribbon. So kung tumatakbo na itong sa flood control issues, meron pa rin issue sa DPWH na hindi lang flood control. At marami sa Visayas, marami sa Mindanao. Marami ring report na binibigay na dumadating. So, maraming dapat pang asikasuhin yung Blue Ribbon. Hindi kailangan makonfine lang sa flood control at saka sa Bulacan lang. That I will support and defend the Constitution of the Philippines. Kumpiyansa naman si Soto na hindi siya mapapatalsik sa pwesto sakaling ibalik sa pwesto si Lacson. May nauna ng banta si Lacson na kung siya ang itatalaga sa Blue Ribbon Committee, may posibilidad daw na matanggal siya bilang Senate President at mabawasan pa ang miyembro ng majority bloc. Yan ay dahil sa pagkadismaya sa kanya ng mga kapwa senador. Pero sabi ni Soto, hindi na siya natatakot dahil napagdaanan niya na ang ganitong sitwasyon sa Senado. Yeah, been there, done that. Ako'y matagal ng takot kaya hindi na ako nakakakilala ng takot. Pagdilinaw niya na misinterpret lang ng mga kapwa senador ang pahayag ni Lacson tungkol sa lahat ng mga senador na may budget insertions. Naipaliwanag din na raw ito sa mga kasamahan at nilinaw na walang masama sa insertion o budget amendments dahil bahagi ito ng kanilang mandato. Na-misinterpret ng iba yung mga salita ni Senator Lacson tungkol doon sa sinasabing insertions ng mga senador. Na-misinterpret eh. Okay, so that's one. The other is that doon pa lang medyo na-offend siya dahil na-misinterpret siya. Pangalawa, during the course of the hearings, tatlong hearing ba yun? So, yung sumusunod na mga schedules, papasok pa naman yung break, merong mga ayaw ng hearing. Merong gusto yung hearing, pinararating sa kanya. So, frustrated siya. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Oo, parang ganun eh. Yun Maki, more or less, ganun yung mga dahilan eh. Siguro, tapos kung ano-ano nababasa niya sa social media. Di ba? Siguro, ganun ang nangyari, kaya parang naging frustrated siya. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.